Yung mga ganyan-ganyan. Oh, di ba? Ang hirap matulog niyan. Oh, unless makapal ang mukha mo. Unless katulad ka ni Marcos, sobrang kapal ng mukha, nakakatulog pa. Ewan ko kung ano ginagamit to, nakakatulog yung animal na yun. Di ba? Eto, mukhang di na nakakatulog to. Tingnan yung itsura, oh. Hindi, alam mo, si Dada, ginagawa niya ng lahat ng pagtuturok, lahat ng ginagawa sa kanya nung ano yun? Ewan ko kung ano yung pinopromote nilang pampapayat. Ginagawa na nila. Hindi naman siya pumapayat ng ganyan. Eto talaga, kahit lobo-lobo na, bonjing na nga ang tawag ni Amy Marcos sa kanya, pumayat ng ganyan. Stress yan, Brad. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Medyo napalinaw no kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa pag... Wala! Anong malinaw? Sa inyo lang malinaw! Wala naman kaming alam. Nadinig ba namin yung sagot niya? Tinanong nyo ba siya ng tama? Baka nagbulahan lang kayo dyan sa loob eh. Baka nagkapi-kapi lang kayo dyan eh. Baka paano ba sa atin dyan? Baka ganunan lang kayo dyan sa loob eh. Anong malay namin? Ibukas nyo kasi yung pagdinig nyo dyan. Ginawa nyo kaming gago eh. Di ba? Nagago na nga kami ng gobyernong to, tinatago nyo pa. Ilabas nyo! Hindi, alam mo, pasensya ka na, Mr. Brian Osakaw. Hindi naman ako nagdududa sa'yo. Pero kaduda-duda na nga yung mga pagdinig na nangyayari dyan. Diba? Kaduda-duda na nga yan. Tapos, hindi nyo pa ilalabas sa publiko yung pagdinig dyan. Anong katarantaduhan yan, sir? Hindi, sorry pero hindi naman sa tayo, pero na nga. Gawa nung budget, no? So, these people, we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget preparation, which also pertains to the alleged anomalous flood projects. Bukod dito, humarap din sa komisyon si Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ito ay para ipaliwanag ang proseso ng... Kahit sino pa humarap dyan, kahit si Satanas pa humarap dyan, wala kaming pakialam. Hindi nyo na may pakita sa amin kung ano nangyayari sa loob. Paano namin sasabihin na yan ay maayos na pagdinig, maayos na investigasyon? Kung wala naman kaming access, ano to? Tangina, bilyon-bilyon ng nanakaw, tangina, trilyon-trilyon ng nawala. Ghost project lahat, tapos ayaw nyo ipakita sa amin? Ano yan? Ghost investigation? Ano to? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Malinaw yan. 2 tao lang. Naglolokohan tayo eh. Budget mula sa pagpapanukala ng mga ahensya hanggang sa maipasa ito bilang General Appropriations Act. Nagbigay rin daw ng ilang suhestyon ang komisyon para mas mapaayos ito ng DBM. Root no show naman ngayon itong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico dito sa pagdinig. Tangina, no show na naman tapos wala hanggang ngayon di pa kinakancel yung passport. Gago! Hoy, Zaldico, meron tayong hearing sa October 16. Huwag mong kakalimutan, ha? Pag hindi ka sumipot, ibig sabihin, bastos ka sa judge. Yan ang totoo. Hindi mo nire-respeto yung judge. Inakusahan mo ako na kung ano-ano, tapos di ka pala sisipot. Mahiya ka naman sa balat mo. Hindi, kasi dapat nag-akusa ka eh. Di ba? So, ikaw bilang sa depensa, meron kang karapatan na i-cross-examine through your lawyer yung mga nag-aakusa sa'yo. That's the due process. Yung inakusahan, pwede yun, trial by absentia, may tinatawag tayong ganun, okay lang yun. Okay? Pero yung nag-akusa, kailangan talagang sumipot. Kasi nga po, kailangan siyang tanungin, i-cross-examine dun sa mga akusasyon niya. Ang lakas ng loob mo mag-akusa, di ka naman pala aatin. Gago!
Maya ka naman doon sa judge. Ang bait-bait pa naman nung judge dyan. Hindi totoo, mapakabait po nung judge at saka napaka, ano siya, nang tawag doon? Fair. Tapos ganyan ka lang? Wag ganun. Di ba? Kung si Romualdez ang tatanungin, dapat daw lahat ng naiimbitahan ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, pag-aaralan pa nila yung susunod nilang gagawin kung dapat nga ba silang pumunta sa korte para humingi ng warrant of arrest laban dito kay Ko. Ruth. Gerard, bukod dun sa pahayag kanina ni Speaker, no, meron pa, ni dating Speaker, meron ba siyang information kayo dyan na nakuha kung meron siyang halimbawa may mga tinukoy na iba pang pangalan na posibleng dawit or iba pang mas specific na details? Kasi nga, di ba, hindi naman natin nakikita yung ongoing na hearing, no? Wala kasi tayong access dyan. Tama, Ruth, talagang mukhang walang pagbabago tungkol sa desisyon ng ICI na isa publiko yung mga hearing. Ano? Pero kanina katulad nga sinabi nitong si Attorney Husaka, may mga pangalan na binanggit itong si dating House Speaker Romualdez pero hindi ito binanggit sa amin. At ang moro-moro lang yan. Anong pangalan? Siya na pinakamataas dun sa kamera. May papangalanan pa siya? Tapos ang susunod na sa kanya, sa kataas-taasan si Marcos na eh. I mean yung under siya, ibig sabihin masasabi nating merong siyang koneksyon na makapangyarihan. Yun lang. Posible naman Senate President, di ba? And speaking of the Senate President, di ba? Yan nga yung idinidiin nyo si Chis Escudero, di ba? Ano nangyari? Nga. Walang kwenta. Oh. Yung pala ngayon, ito mga kababayan, gusto ko lang i-point out to sa inyo ha. Napaka-importante kasi na i-point out natin ito eh. Anong ginawa nila kay Chis Escudero? Di ba? Anong ginawa nila? Siniraan nila ng siniraan? Bakit? Kasi nga po, pinangalanan, si unang-unang nagpangalan diyan kay Romualdez, itong si Chis Escudero. So, siniraan nila ng siniraan yung para matanggal sa Senate President. Kung ano nung inimbento. Tapos, eto ngayon, tanggal din siyempre. Pag natanggal siya, tanggal din si Blue Ribbon, si Marcoleta. Damay-damay na, di ba? Ang mangyayari niyan, ano nangyari? Ngayon, may pautot pa silang, hindi, nag-resign si Lacson kasi ayaw na sa kanya ng mga senador. Gung palusot nyo yan. Tapos ngayon si Erwin Tulfo na, di ba? Ano palusot niya? Hindi na ngayon yung flood control. Iba na ang aming ihihiring. O, tingnan nyo na. So, wala nang hearing ngayon sa Senado about this flood control scandal na to. Wala nang hearing. Sinimulan nyo yan, tinanggal nyo si Escudero. Sunod-sunod na yan. O, tinanggal nyo si Escudero, tanggal si Marcoleta. Ngayon, nag-inarte si Lacson. Ngayon, si Erwin, iba na ang pinagsasasabi. Naka-break na ng isang buwan ngayon ng Senado. Tapos ang inaasahan tong ICI, wala namang kwenta. Di naman namin napapanood, di naman namin nakikita yung mga pagdinig dyan. So, ang ginagawa nila mga kababayan, sinimulan nila dito kay Chis Escudero. Tapos, hanggang sa mawala na yan unti-unti. Dinadivert nila para talagang wala na, tahimik na uli. Wala na tayo napapanood in public, walang nangyayari. Hanggang iniisip nila magsasawa na lang ang tao na magalit. Hindi yan mangyayari. Sisiguraduhin ko sa inyo bilang isang political blogger, I'll make sure na yung mga katarantaduhan ninyo ay ma-expose. Hindi ako papayag na mawawala lang ng parang ghost project yung pera ng taong bayan. Kasi parang ganyan gusto nila mangyari. Ghost project na nga, ghost investigation pa. Tuloy, yung pera natin, na-ghost na. Puro ghost. Hindi, di ba ganyan na nangyari? Puro ghost kayo, ghost ng ghost, lahat ghost. Wala na. Lilipad na lang yung trilyon na nawala noong 2025 na budget. Pati yung dapat managot, wala na. Rin ng ICI tungkol dito ay hindi naman daw sinisisi o talaga idinadawit ang mga ito. To be specific, ang sinabi ni Attorney Hosaka tungkol dito sa mga ito. Wag naman kayo masyadong defensive.
ay mga kasama doon sa proseso ng pagbabudget. So, hindi malinaw kung ang mga ito ba isangkot talaga doon sa insertions o doon sa mga paglalagay ng mga ghost flood control projects. Yan yung malalaman natin sa mga susunod pang hearing. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard. Ewan ko lang mga kababayan kung hindi kayo mabibuisit sa mga ganitong balita. Nakakabuisit, no? Hindi, alam mo, ito makinig kayo mabuti. Kaya na lang, ang kakapal na mukha ng mga bataan ni Marcos. Yan ang totoo. Ang kakapal na mukha kasi alam nilang they can get away with these things. Itong mga korupsyon na nangyayari. Kasi tangina, ito na nga, lantaran na nga. Yung pagnanakaw, nakakawala pa. Diba? They can do something about this. Diba? Ang dami na sinasabi, hindi namin pwedeng paulihan kasi wala pang kaso, bla 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 bla. Gago, kansilehin nyo lang yung passport, tapos na usapan. Pauuwiin na yan. Hindi, cancel. Sa social media, kitang-kita nyo na yung travel ni Zaldico. Diba? Tapos, ayaw nyo pang kansilahin yung passport. Pag kinansilan nyo yung passport, hindi na makakabiyahe yan. Hindi na makakabiyahe yan. Tapos pwede nyo na siyang ipa-deport doon sa bansa na yun. Sabihin nyo, ito, walang passport to, kinansilan na namin, no? I-deport na yan. Hahanapin na yan. Wala eh. Ibig sabihin, nakakalusot yung mga inaakusahan. Ito si Romualdez, happy-happy pa, walang nga. Darating. Di ba? Kaya na rin, ang kapal na mukha, papakita ko sa inyo kung gaano kakapal ng mukha itong mga to. Eto, tingnan nyo, pag dinig ito sa budget deliberation ito, tingnan nyo kung gaano kakapal yung secretary ni BBM. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng Basta excess mandate po. na yon. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Ang ganda ng pakiusap ni Mr. Malasakit, di ba? Ang ganda ng pakiusap ni Sir Bongo eh. Kita nyo naman. Siya kasi, alam mo, itong maman to, hindi to mahilig sa politika. Hindi ito yung senador na hindi confrontational even if loyal sa Duterte ito. Hindi to confrontational. Ang kasi sa kanya, concern niya kung ano yung ikabubuti ng mga nasa baba. Kaya okay na ako doon eh. Kasi kita mo naman nagtatrabaho itong mama na to. Kasi marami nagsasabi na bakit daw hindi siya nakikipag-away. Hindi niya yun lugar eh. Hindi niya yun papel, ika nga. Ang papel niya to make sure that our people, lalo na yung maliliit, matulungan, especially sa health and sa sports. Yan yung kanyang advokasya talaga. Kita nyo naman ang sipag niyan. Siya gumawa ng Malasakit Center. Talagang yan ang pinaglaban niya noong panahon ni Duterte. Ngayon, yung super health center na sa mga barangay. Alam mo, kasi yan yung hindi makita ng mga iba na mayayaman. Kasi yung iba mayayaman, pag nagkasakit, pupunta na lang ako ibang bansa para magpagamot. Walang tiwala sa mga doktor natin dito.